Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Russell Lara, good evening. Good evening po. Hello, Good brother. evening, Hello, brother. Good evening, brother Giando. Yes, good evening, bro. Ito lang po yung tatanong ko po kasi meron po sa ating sulpot po nag-comment po sa atin kasi nag-post ako nung Our Lady of Peña Francia dito po sa aming kapistahan dito sa Naga. And then po may comment doon sa akin na link ay na isang bersikulo sa Biblia, ang Marcos 7:8, na tayo daw mga Katoliko ay lumabag daw tayo sa utos ng Diyos, yung pagsunod daw sa tradisyon ng tao. Ano po yung paliwanag niyo po doon sa Marcos 7:8? Okay, ating unahin si Brother John Ray. Marcos 7:8, Brother John Ray. Basahin mo muna bro. Basahin ko? O sige, basahin ko. Eto. So, Marcos 7:8, wait lang. Itong sinasabi. 7:8 na Marcos, ganito. Binaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. So, biblically, anong pinakatanong pala niyan bro? Pati ulit ka yung pinakatanong o yung pinaka-exact na question. Yung yung panunuligsa po ng ibang sekta na tayo daw po ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi meron po tayong mga prosesyon gaya po sa amin ng Nuestra Señora de Peña Francia. Ayun po, kasi daw traditional daw yun. Well, biblically bro, sa Biblia, merong tatlong uri ang tradisyon ng nabanggit. No? So, yung binanggit sa Marcos 7:8 na tradisyon ng mga Hudiyo yan, no? Yes. Pakibasa nga mo na bro doon ang Mateo 15:6. Mateo 15:6. Oo. Okay, 15:6 ng Mateo, sabi ganito. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong mga minanang mga katuruan. Sa magandang balita, Biblia basahin mo. Yes, magandang Biblia yan. Sa magandang Ngunit Sa itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong mga minanang mga katuruan. katuruan talaga no, sa ibang salin yan, tradisyon. No, kasi yung tradisyon, katuruan yan eh. So yun ang ibig sabihin ni Panginoong Jesucristo na tradisyon. Remember, no, that the Bible, we should interpret the Bible according to their time. So alam nga naman magsabi ang Panginoong Jesucristo ng ganyan, tapos sa ngayon pala niya ibig sabihin, di ba? So sinabihan niya dyan kasi ang daming tradisyon ng mga Hudyo, tulad na lamang no, paghugas ng kamay bago kumain. Di ba? Yung pagkuha ng butil ng trigo habang araw ng pamamahinga. Yan yung mga tradisyon na sinabi ni Panginoon Kristo na huwag niyong sundin. Pero mayroong tradisyon sa Biblia na pinapasunod sa atin. 2 Thessalonica 3:6 Bojando. 2:15 pala. Ano yun? 2 Thessalonica 2:15 King James Version. 2 Thessalonica 2:15. Ito ang sabi.
Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Oh, may tradition pala, pinapasunod eh. Mm. O, di ba? Anong tradisyon yan? Yun ang tradisyon ng simbahan at kasama dyan, ang alin? Ang prosesyon. Dahil biblically, may prosesyon. Living Bible version mo dyan, Doc, kung wala bang prosesyon ng kaganap sa Living Bible, sa 6 hanggang 8 ng Josue. Okay, tingnan natin kung wala bang prosesyon sa Biblia. Yung talagang nagprosesyon, Brother John Ray? Oo, Oh. sa 6 hanggang 8. O, ito sinasabi sa 6 hanggang 8 ng Josue. So Joshua summoned the priests and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed, ano to? Followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priests carrying the ark, followed by a rear guard. So, biblically, bro, mayroong tradisyon ng alin? Pagpoprosesyon. At ang pinaprosesyon nila dyan yung mga banal na bagay. So, katulad sa atin, mayroon tayong mga banal na bagay na tinatawag. No, yung mga blessed blessed statues of our saints. Yan, mga banal na bagay yan. So, pinaprosesyon natin yan bilang parangal sa kanila. Kasi kung mababantayan mo, kahit ang gobyerno natin, pag National Heroes Day, pinaparangalan ang ribulto ng mga heroes natin. Di ba? Tama? Opo. So, pinaparangalan yun kasi parangalan ang dapat parangalan ayon sa Roma 13:8. Parangalan ang dapat parangalan. Kaya pinaparangalan natin yung mga santo natin. Pinaparangalan nga yung mga bayani sa bayani, ang mga santo pa kaya. Oh, so, through them, sabi naman ni Panginoong Jesucristo sa 17 Gs ng Juan Bojando. 17 Gs ng Juan. Oo. Okay, itong sinasabi sa 17 Gs ng Juan. Magandang balita, Biblia. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Ayun. Naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan nila. Sino yung nila? Yung mga santo. Kaya kapag niluluwalhati natin ang mga santo, niluluwalhati natin ang Diyos. Yun ang paraan ng pagluluwalhati natin. Yung pagprosesyon sa mga sinumang banal na bagay na itinuro ng simbahan. So, traditionally bro, mayroong pinagbabawal ayon sa Bible, but traditionally mayroon din pinapatanggap. Nabasa na natin at isa na doon ang pagpoprosesyon. Actually, ang daming talata sa Bible na puro procession sa Psalm. No, sige, sa susunod na topic natin yan, pero direktang sagot lang tayo ngayon. Ang daming procession na talagang Catholic in nature. Yung talagang makikita mo sa Catholic ko, yun ang sinasabi ng Biblia. At yun ang sinusunod natin na tradisyon. No, at yung sinasabi nila sa iyo na ba't natin sinusunod yung sinasabi sa Marcos 7:8, tradisyon yun ng mga Hudyo na mga mali. Yung tinatawag na man-made tradition. Hindi yung tradisyon ng simbahan na sinusunod natin, kapatid. Yun pala po yun. Dagdag natin, Bro John Ray, yung una procession, di ba, may mga kumakanta, di ba? Sa likod ng mga rebulto, may mga nagdarasal, nagkumakanta. Bro, NIV nga, Psalm 68:24-26, bro. Jando. NIV, Psalm 68. Ano yan? NIV? Psalm 68:24-26. 68. Verse 24-26, NIV. Ano yun? 68. Verse 24-26. Verse 24-26. Ang sabi ay ganito. Your procession has come into view, O God, the procession of my God and King into the sanctuary. In front are the singers, after them the musicians, with them are the maidens playing tambourines. Praise God in the great congregation, praise the Lord in the assembly of Israel. Narinig, nabasa mo, bro. So, may trampoline, no? Kompleto. So, biblical pala yan, no? Mayroon pa yan sa Psalm 42:4, no? At, and lastly, yan po ay
Actually, utos yan para alalahanin natin yung mga santo, yung mga nangaral. Biblically ba yan? Mismo utos yan, no? Ni Apostol Pablo. Hebreo chapter 13 verse 7, bro. Last verse natin. Hebreo chapter 13 verse 7. Paalala talaga yan sa atin lahat. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Sa Tagalog, bro. Hebreo. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. So, bro, ayan po, no? Alalahanin. So, pinapaalala sa atin ng ating mga apostol from the beginning, no? Pinapaalala, kailangan na alalahanin kahit tayo natin. Kaya dami natin kapistahan. Even before Genesis pa lang, yung pista nandyan na. Pagpaalala sa mga santo na nangaral sa atin, at dun sa Psalm 68, nandun yung mga pala yung pagpuprosesyon nila from the Old Testament. Makita mo may mga kumakanta, nagsasayawan sa prosesyon. So napaka-biblical po, kapatid. Sacred tradition yan, hindi yung tradition ng tao, kapatid. Yun. Sagradong tradition ng tao dyan, hindi tradisyon ng tao. Sagradong tradition galing mismo sa Diyos at sa simbahan, kapatid. That's friends. Okay na ba, bro? Russell? Yeah. Okay po, nabigyan na po ang kalinawan. Mali-mali pala yung interpretasyon nilang binibigay na yung Marcos 7:8. Yes, actually bro, ang tinutukoy dyan bro, yung sinulat ni Isaias. So hindi yan tumutukoy sa atin, yun yung tumutukoy sa aklat ni Isaias teka, double check ko lang muna ha. Yun ay nasa ano Isaias 29:13. So yan yung tumutukoy sa mga Israelita, hindi yan sa atin. Kaya kapag sinabi nila na tayo ang tinutukoy dyan, out of context yun. Yun pala yun. Hindi pala yung ibig sabihin, mga Hudyo pala yung binabanggit doon. Yes. Yes bro, at dagdag kaalaman na lang din, no, para hindi kayo malito at hindi kayo mabihag ng mga maling mananampalataya. Kapag biblical ang pinag-uusapan at meron silang pinagahambing or yung ganyan, yung parang ini-interpret nila na parang tayo, ganito ang turo ng simbahan sa pagbabasa ng Biblia. Ang 4 basic tawag ito yung how to understand the Bible, no? Yung tinatawag natin exegesis or yung hermeneutics. 1, sino ang nagsabi o sino ang nagsulat? Pangalawa, sino ang sinabihan o kanino o sino sinabihan o para saan ang sinabi? Pangatlo, yung Bakit sinabi? time setting ng panahon na yan at kung sino yung dapat time setting, then sino nagsabi, kanino sinabi, yung time setting at Kailan? kung ano ang tradisyon nila, no? So, yan ang isa dapat natin ipag-sabihan ka ng ganun, City Utso, ilagay mo sa utak, sino ang nagsabi, sino ang sinabihan. Yan agad, yan ang tama na tinuro ng simbahan para hindi tayo mawala sa pagbabasa sa Biblia. Yan ang basic in hermeneutics. No? Sino ang nagsabi at sino ang sinabihan? O pag Marcos City Utso, sinusunod niyo ang mga maling tradisyon. Sino nagsabi? Sino ang sinabihan? Mga Hudyo, hindi naman Katolikong sinabihan. Tama, mali. So, yan ang tamang interpretasyon ng Bible. Hindi yung basta na lang, mayroong mabasa na, bawal ang tradisyon. May tradisyon ng mga Katoliko to, hindi ka rin kapatid. So, dagdag kaalaman na lang yun para sa ating lahat. Yung pala yun. Yan. Okay na pa po Russell? magtanong. Huling katanungan na lang po. Sige. Yung meron po dito sa amin, dito sa Bicol, yung tinatawag na Lola Maria. Nagtataka lang po ako kasi gamit po nila yung mga imahe ni Jesucristo, imahe ni Mama Mary. Yung Lola Maria po, last messenger daw yun sa Ginubatan Albay. Oy. Nagpapagaling daw po yun ng mga karamdaman at iba't ibang sakit pa.
marami po nagpapagamot po doon sa kay Lola Maria. Pero may image po sila ni Jesus Christ, image ni Mama Mary, ng mga santo. Pero hindi naman po sila nagpapabayad. Parang ano po, isang grupo po na Lola Maria, the last messenger ng Ginubatan Albay. Yun po. Kabilang po pa po yun sa Roman Catholic. Hindi bro, ano yun? Kulto yun bro. Kahit gamitin pa nila ang imahe ng mga santo bilang pantakip sa kanilang sa kanilang identity, hindi nawawala na kulto yun. Kasi hindi naman pwede na magsugo ang Diyos tapos nakatago lang doon sa bundok. Hindi pwede yung gano'n na nagtuturo ka na ikaw ay huling mensahero ka pero nasa bundok ka lang nakatago. Hindi pwede yun. Kaya pasensya na doon sa yun po ay isang kulto bro. Kulto pala Sabi yun. nga ni Father Sikia even the devil can heal. Even the devil can heal. Kaya ingat kayo dyan. Bakit the devil can heal? Kasi kung sugo siya, ba't doon siya sa bundok? May deklarasyon ba ang Vatican na yan ay legit na sugo ng Diyos? Kung siya lang ang nag-claim, lalo na kung siya ay nagpapasanib ng mga espiritu, gaya na sinasaniba doon ni Mama Mary, sinasaniba doon Santo Niño, ang tawag namin dyan is divine possession. Divine possession, bakit? Seemingly divine pero demonic in origin. Okay na ba yan bro? Okay na po yun. Ayan na po yun. Na may kalinawan na po yung Yes, Bro John nalimutan Do. po ako. Ano yan bro dyan Dagdag ko pala yung nakalimutan ko kanina, yung pang-apat pala, yung reason kung bakit ito sinabi. Yun, no? Sa pagbabasa ng Bible, kailangan yung apat palagi nating isa puso, no? At isa isip. Sino ang nagsabi, bakit ito sinabi, kailan ito sinabi, at ang rason kung bakit ito sinabi. Dapat alam natin yan, alamin natin, lalo na yung pang-apat, kasi may times din na kung bakit yung sinabi, kasi hindi sa lahat ng panahon din na dahil ang sinabihan ay Hudiyo, hindi na pwedeng i-apply sa mga Katoliko. Mayroon ding reason, no, na kinakailangang alamin din natin yung rason bakit yun sinabi. Ayun lang, Bro Dando. Maraming salamat. Okay, may message ito si Junkie Ergalo. Sabi niya, tatag, kayo lang nakakaalam at nag-angkin na tatag kayo ni Kristo, pero si Kristo hindi kilala ang RCC. Kasi ni isang sita sa Biblia, wala siyang binanggit na magtayo siya ng iglesia na pangalan ay RCC. Huyo kayo kay Kristo, mga dakilang mang-aangkin. Oy. Ito ang response ko kay Junkie Ergalo. Tanggapin mo man o hindi, nangyari na ang nangyari na. Ang iglesyang tinatag ng Panginoong Hesukristo, pinangalan ng Iglesia Katolika. Katunayan, yung mga lugar kung saan nangyari ang kaganapan sa Biblia, kung pupuntahan mo yun sa Jerusalem, sa Israel, Katoliko ang nagmamayari nun at hindi ang SDA. At isa pa, ang Seventh-day Adventist ay tatag ni Ellen G. White 1863. At simula na yan na itatag, sabi nga Santiago dos Reis, ang nakalabag sa isang utos nakalabag sa lahat. Kaya, the more na tinitira nyo ang Katoliko, walang ni isa man sa 10 utos ang natutupad ninyo, kawawa. Ano pa? Katunayan na kami ang tatag ni Kristo, kami lang yung nandoon nung kasama ng mga apostol. Nung sila ay namatay, kami lang naman ang naglibing kasi kami ang nagmamahal na miyembro. Kami ang nakapag-produce ng Biblia, hindi kayo. Okay, yun ang aking mensahe kay Junkie Ergalo. Meron din ako ditong batayan din sa La Santa Biblia. La Santa Biblia, mababasa dito yung Todos los Santos. Ayan. Sabi diyan, yan ay sa Apocalipsis 8:3. Después vino otro ángel que se paró de pie junto al altar con un incensario de oro,
se le dieron muchos perfumes para que los ofreces juntamente con las oraciones de todos los santos. Baka may maghanap ng ano ba? Letra por letra todos los santos. Ayan. No, so move naman ako ngayon. May tanong dito nating bigyan ng pansin. Ito ay galing kay Holy Land Israel. Sabi dito, Brother, good evening. Pwede mangutana? Nagpa-bless ako ng olive oil sa pare pero dili siya exorcist priest. Matawag ba ni ako holy exorcise oil? Kini ako publisingan? Salamat sa tubag, brother. So, ang tanong niya rito, wala si Brother Wendell. Double check ko lang muna. Andiyan ba si Brother Wendell? Wala si Brother Wendell. How about Brother Tata? Wala rin. So, lago tayo ngayon. Ang sagot dyan yun ay magiging ordinary blessing lang. Dahil sabi ni Brother Wendell, kapag olive oil, kailangan gamitan ng correct formula at yun ang nasa exorcism ritual. Kapag hindi exorcism ritual ang ginamit, ordinary holy oil lang po yan. Move naman ako ngayon sa next naman na magtatanong ng mga ngayong gabi. Dito naman ako kay Restituto Baay. Restituto Baay, good evening. Good evening, bro. Good evening sa lahat ng mga co-host. Happy birthday, Jenre. Good evening, Sister Edna. Ang tanong ko, bro, nakabili ng Vita Plus ang anak ko. Okay ba ito? Ano yung Vita Plus? Wala bang problema ito? Ano problema, bro? Nakabili kang Vita Plus, wala ba itong factory man kung daw ang ito? Ay, So, bumili ka ng Vita Plus. Bumili ng Vita Plus ang anak ko. Then, ang tanong mo? Ang tanong ko kung okay ba itong wala ba itong mga ritual sa kore. Tingnan mo, bro, kung mayroon ba yung markang halal. Kasi kung may markang halal, ibig sabihin, Muslim ang may-ari. Kung Muslim ang may-ari, bago nag-produce yan ay kanilang inoffer sa kanilang ala. Hindi naman, siguro. Wala. Wala namang Wala, okay. Wala eh. Hindi, Saka, bago inumin, break all the seal and consecrations break para seals sigurado and consecration muna. I-break ang kuan? Ang Vita Plus? Oh, yes. Yes, inumin mo kasi di ba juice yun herbal yun So, Herbal na. Ganito na lang bro, no? Disclaimer na lang tayo kasi kumpanya yan, baka madimanda tayo dito. Baka isipin ng mga nakikinig na hinihira tayo ng kumpanya. No? Ang maiging gawin ng kapatid, well, ano naman yan negosyo naman yan for health, no? So, for sure, para sigurado na lang no? Hindi doon sa paninira ng kumpanya, para sigurado na lang tayo, tama yung sinabi ko. I-break ang kuan. Wala yung na sisiraan na ginagamitan nila ng tawag dito yung orasyon or something ganon. Biglang disclaimer lang kasi baka hindi naman, para lang sigurado tayo dito. Baka mapatawan tayo dito ng ng maling no, hindi po karon naging disclaimer lang, hindi namin minamali, pero for sure lang no na kung may pagdududa tayo, i-break na lang yung consecration. At lahat naman po, no, kahit anong mga binibili natin, hindi lang yung salita yan. Wag na tayo magbanggit ng product. Kahit anong produkto, kahit anong ipapasok sa bibig natin, break all the seals and consecration po. No? Hindi naman po natin sinasabing galing sa yun. We just wanna make sure na para sigurado, break all the seals and consecrations. Kahit ano naman po, no? Hindi naman
pinapaano sa kahit tubig nga lang doon, sabi nga ni na Bro Wendell, di ba? Kahit tubig lang na binili mo, kahit anong produkto yan. Kahit anong produkto, hindi lang po yung certain na produktong sinasabi mo, bro. So, mas sigurado tayo, break all the seals and consecration, kapatid. Sige, bro. Salamat. Pwede ba kong i-deliveran sa anak ko, bro? Dahil maano pa ang katawan ko eh. Pwede ba? Baka deliverance ang anak ko? Yes, anak mo yan bro. Pwede bro. Okay. Magpa-deliverance ko. Dahil ano pa talaga ang katawan ko nung nangyayari sa akin. Sige bro, Ikaw ang salamat. magpapadeliveran sa Maraming anak mo? Oo, magpa-deliverance ko ngayon. Bakit? May asawa Bro. ka? Wala? Magpapadeliverance daw siya yata. Ayun Siya na, mismo ang pagkarinig ko kanina, siya ang magdideliveran sa anak niya. Laruin ko lang, bro. Hindi, ako magpa-deliverance niya. Ako ang magpa-deliverance, bro. May asawa ka? Wala? Ako? Oh, Meron. kasal kayo sa pare. Siyempre, sa pare. Oh, itong gawin nyo muna. Kayong dalawa muna ang magsagawa ng spiritual preparation. Sama nyo ang anak nyo. Spiritual preparation, yung cares, yung confession, yung adoration, rosary, Eucharist, and sacraments. Kayo muna ang magsagawa nun. And then, pagtapos nun, spiritually prepared na kayo, pwede ka nang i-deliverance ang asawa mo. Nandiyan ba yun sa book, handbook ni Father Sikia, bro? Ha? Yung, yung sinasabi mong mag-prepare ng nandiyan ba yung lahat sa handbook ni Father Sikia? Ang sabi dito, kailangan prepared ka. Hindi siya, palaro ko ng papel, be? Handbook? Bro? Handbook, tabulan ng brown ng kwan. Tabulan ng brown. Oh, na handbook. Wait lang ha. Yung tinatanong niya, bro, Jando, yung cares, nasa handbook daw. Wala po yun. Yung confession, ano yun? Confession po yun. Walin din po sa handbook yun. Adoration, Eucharist, di ba po? Confession, Sacramental, yes. confession, then adoration, rosary, Eucharist, and sacraments. Araw-araw naman nag-rosary ni bro eh. Araw-araw kayo nag-rosary. Yung confession, Nag-rosary may araw. kailan kayo last nag-confess? Cares. At saka yung yung Kailan kayo last nag-confess, bro? Kailan kayo last nagkumpisal? First Friday yung buwan na ito. Okay. Okay, bro. Walang problema. Sige bro. Salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto Baay. And then, may message dito si Seferina Agtang. Tanong ko lang po mga brothers, ano ba yung Apokalipsis? Hindi ko mahanap sa Bible ko. Ilocano Bible ko. Yung last book of your Bible. Apokalipsis means Revelation. Yung last book niya nandoon. Yun ang, yun ang Apokalipsis doon. May 10 Commandments. Bro, sa Tagalog, pahayag yung iba. Pahayag, hindi pahayag. Baka may babasa aking pahayag. Yun yung Apocalypse. Sabi dito ni Junker Galo, may 10 commandments pa ba sa inyo? Yes, meron kaming 10 commandments. Di ba nga banal na isang oras lang simba ninyo? Wala namang sinasabi sa 10 commandments na kailangan talaga 24 oras ang pagsamba. Iba naman yan. Ngayon ka lang ba sa Badista? Kung matagal ako sa Badista, kaya alam ko wala sa 10 commandments na kailangan 24 oras ang pagsamba. Ayan ha. Kahit ang SDA, wala namang 24 oras eh. Magsimula sila sa Biyernes ng hapon. Pagkatapos, pagdating ng gabi, hapunan, uwian na. Pagdating sa bahay, ano mangyari doon? Wala na. O, nag-worship pa ba yun? Matutulog pa.
Kailangan mo magising ng umaga para maligo. O, nag-worship ba yun? Junker Galo? Good day, Brother Jando. Magtanong lang ako kung kailan schedule ang online blessing sacramental ni Father Darwin sa YouTube o Facebook. Ulitin ko ha, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 1:00 ng hapon. Sa umaga, from 8:30 p.m. hanggang 12 noon, Spiritual Warfare Catechism. Mag-lecture yung mga deliverance ministers dito. Bisaya po yan kasi minsan sa nagtatagalog. So, Bisaya po yan kasi majority sa mga taga dito Bisaya. Yon. And then, pagka 1:00, si Father Darwin papasok for konting lecture, then sacramental blessing. Pag hindi kayo naka-attend sa oras na yan, wala na sa gabi. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nilalive ko siya. Una, sa punto por punto, Bisdak. Sanilyagas? Yes bro, magandang gabi po. Okay, good evening sa'yo bro. Yes po, magandang gabi. Narinig na po ba ako? Sige, go ahead bro. Hello? Go ahead bro, go ahead. Naririnig ka bro. Hello po, good evening. Go ahead bro, go ahead. Hello, Brother Sunny, di mo kami marinig? Yes bro, magandang gabi po, magandang gabi. Dinig na po ako. Okay, go ahead bro. Hindi, naririnig po. Ako po, naririnig nyo. Ako dinig ko kasi kayo eh. Naririnig ka namin bro. Go ahead. Okay, sige po. Regarding lang po dito sa yung rosaryo na baliktaran. Dinig niyo po ba ako? Rosario na baliktaran. Hello? Oh, naririnig ka bro. Opo. Yes, ito kasing rosaryo na baliktaran may kasama tong yung babasahin ng Divine Mercy, yung Jesus, ako'y nananalig sa iyo. Yan lang bro. Occultism yan bro. Kasi baliktaran yung cross. Pero may kasama po siyang yung Kahit na. Divine Mercy. Kahit na yung Divine Mercy na nilagay dyan, kapag ang intention ng paggawa ay occultism, syempre damay yung Divine Mercy na nakalagay dyan, damay yan. Ganon. Ano to sir? Pwede, bro, kailangan i-surrender sa Yes, simbahan. kailangan yan i-break seals and consecrations, then i-surrender mo. Kung hindi mo surrender, sunugin mo or ilibing mo, but before you do that, make the break seals and consecrations. Meron pa siya isang kasama, yung ama ng sangkatauhan, yung banal na oktaba. Kahit na, basta isa lang yan, kahit pa cross yan, kahit pa larawan yan, kapag ang intention is occultism talaga yan, contaminated yan bro. Ano to bro bali sa simbahan to binigay. Doon mismo sa simbahan sila namigay ng mga ganito. Bro, kahit simbahan pa ang nagbigay, pero ang gumawa niyan is for occultism. Hindi naman turo sa simbahan na ang crucifix ay baliktaran. Ganun po ba? Hindi turo sa simbahan na ang crucifix ay baliktaran. Dahil sa ating ebanghelyo, si Kristo ay pinako sa krus pero walang ibang Kristo sa likod niya nakapako rin. Yung occultism talaga yan, kahit pa simbahan na nagbigay. Marami kasing ganyan bro May mga madre nagbigay ng satanic rosary. Di nila alam yung kanila pinamimigay, satanic rosary pala yon. Saan nila nakuha? In-order nila. Tapos pagbili nila, ipinamigay nila.
yung kanila pinagbilhan, wala ring alam na yung kanila binibenta satanic rosary din. Kaya nga misteryo sa mga exorcist sa Pilipinas kung saan na talaga nag-originate ang satanic rosary na yan. Tapos meron pa akong ano bro, ito naman, bali matagal nang dumating sa akin to, ganun din. Ano siya, Tanson Dilaw na crucifix na baliktaran din. Decembro, Ah, occultism yan bro. ganun. Kinukwintas ko siya. Bali ilang taon na rin sa akin to. Kaya nung nalaman kong ganun, medyo sabi ko, anong magandang gawin dito bro? Isusurrender din sa sa simbahan. Ganun ba? Mas maganda i-surrender mo at para o di kaya para kung sakaling hindi maniwala yung pinagsurrenderan mo, baka sakali na ipamigay niya, sinurrender to, bigay ko na lang sa iyo para maiwasan talaga yon, i-break sales in consecration mo na lang tapos ikaw mismo ang maglibing o magsunog. Ganun. Tapos yung ano bro, ito mayroong 20 pesos kasi ko rito na pinahawakan doon sa sa tiyuhin ko na namatay. Ngayon, pinamigay naman itong mga kapatid ko, then nabigyan ako ng isa. Bale. So, hanggang ngayon, nandito sa akin yung 20 pesos. Masama rin pala yun. Ano yung kayamanan? Hindi, ano ito yung pinahawakan ng pera, Oh. 5 piraso yata to. Tapos nabigyan ako ng isa. So anong benefit niyan sa Nung iyo? namatay yung, Anong benefit sa iyo niyan? hindi, bali pinahawakan nila sa tiyuhin ko nung namatay Mm. habang nakaburol. Mm. Then pagkatapos, pinamigay, nabigyan ako ng isa. Tapos ang alam ko 5 piraso to. So, yung ganito, ano rin ba to? Masama rin. Pamahiin bro, Jando. Kung pamahiin, contaminated. Pero ano ang reason nila bro? Ba't nila pinahawak sa bangka yung yung pera? Yun nga, may sarili, may may dahilan yan. Kasi kung may pamahiin sila dyan, contaminated yan. Delikado yan. Okay na ba yung bro, Sani? Yun na nga rin kasi, Okay na ba yan? meron pa bro. Itong mga yung mga sobrang pula. Tapos meron pa po, meron pa. So, Itong sobrang pula na nabili ko at saka itong box na lagyan ng singsing na pampaswerte rin. ay, naku. Ano yun? Bawal din po ba yun sa simbahan natin? Brother Angel. Ano yung kapatid? Binabasa ko kasi yung una, bro Jando, binabasa ko kasi yung article dito sa Upside Down, yung baliktaran ba na crucifix. Sa Catholic Answers pala, sabi rito, bakit parang siya, as a result, the manner of which was yung crucified daw, the church has used. Ginagamit daw ang upside down cross without a corpus or not a crucifix to designate Peter as Christ. The Pope, being successor of Peter, employs symbols of upside down cross as a symbolic reminder of Saint Peter kasi si Apostle Peter kasi pinatay yan bro upside down. So sabi rito sa Catholic Answers natin tanggap yata ng yan. Tanggap ng simbahan yan. Brother Angel. Ewan ko, no? So, Brother Angel. Baka iba yun, no? Brother Angel. Wait lang Brother Sunny, yung sinasabi mong crucifix Apo. na baliktaran, yun ba yung sinasabi ni Brother Angel na upside down na cross o yung dalawa Kristo back and forth? Dalawang Kristo po. Ayun, Back Brother and Angel, forth. dalawa Kristo, Brother Angel. Talikuran. Hindi yung nakabaliktad na cross, hindi yun. Hindi po, parehas nakatayo na magbaliktaran. Back and forth. Sabihin, Back and front na back to mayroon. back. Back to back siya. Wala po tayong turo doon dito sa Catholic Answers.
mayroon minsan upside down just for Peter kasi si Apostle Peter po na crucified siya, nakapalitan yung cross. So yun nung ano noon, pwede yun. Pero yung sinasabi Ibig mo, sabihin, nakatiwarak ng kabila. di ba? Oo, si Apostle Peter. So pinag-aaralan ko yung inaano mo pala yung parang back and forth, no? Parang ganoon. So sa harap at Oo likod. po. Bro, kasi ako, pinakikiramdaman ko rin. Matagal ko nang gamit to kasi parang pakiramdam ko, walking possessed din ako. Ano? So, Walking possess ka? ginagamit Paano mo ko nasabi to. yun? Ngayon, nung nakita ko nga na ganun sabi nyo, yung back to back is hindi Bro. pwede. Nagulat din ako. Ito nga, katulad nito, yung pinamix. Paano mo nasabing walking possess ka? Kasi pag sinabing walking possess, hindi niya alam na possess siya. Nawala. Nawala man si Sunny Liagas. Nawala eh.